The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. On a more serious note, bago po tayo magpatuloy, nais lang po namin sabihin na magpatuloy po tayo magdasal para po sa mundo sapagkat hindi po maganda ang nangyayari. Alam niyo naman na nangyaring gera sa Iran, between Iran and Israel. At ayaw po natin lumaki yun. Ngayon po, ang balita medyo ceasefire na. Sana pagdasal natin na magtuloy-tuloy. At tama na muna yung mga ganyang bangayan sapagkat buhay ng mga tao at ng mundo ang nakasalalay. So, we are one with you all, with prayers and with the hope na maging peaceful ang ating pong mundo sapagkat ang ating buhay hindi dapat pinagdadaruan. At alam niyo, ang buhay kinakailangan, maiksi lang yan, kinakailangan Kags, SK, Chakap. Happy lang po tayo. Ayan po. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa paalala po na yan, Kags Butch. At yun nga po mga kabarangay, sana nga po itong tuloy-tuloy na po yung total talaga po na ceasefire at matigil na po itong gera na nararanasan po sa ibang bansa dahil nakakalungkot po talaga yung mga naaapektuhan na buhay po dahil po dyan. Pero mga kabarangay, ito nga po sa second segment po natin, maiba lamang po tayo. Of course, meron pa rin po tayong ilang mga pag-aaralan naman, Kags, na dahil nga po, change gear na nga po tayo, balik-aral na po tayo muli, Kags. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung ilan pong mga reference na pwede pong makatulong sa ating mga kabarangay or yung mga libro po na makakatulong din po sa inyo para po kayo po ay makagawa po ng isang ordinansa or resolution. Alam mo, Kags, meron na po tayong mga ilang episodes na natalakay po natin po ito. Pero of course, hindi naman po makakasama kung meron po tayong ilang mga karagdagang kaalaman patungkol po mas dito. lalaliman natin ngayon. Opo. Ayan po, Kags. Pero bago po yan, bago po natin isa-isahin yan, of course, mga kabarangay, meron lamang po tayong ilang announcement sa mga next na schedule po ng topics at mga magiging guest po natin para po sa paparating na buwan ng Hulyo. Una po dyan, on July 8, mga kabarangay, makakasama po natin ang mga taga-barangay 176D officials na isa pong newly created barangay sa Caloocan City. Meron din po tayong isang makakasama on July 9, si SK Chair Marlon Alon-Alon, na pag-uusapan naman po natin ito pong SK Performance Report. On July 16, mga kabarangay, makakasama po natin si Cap Bob Pamisa na mula po sa pagiging isang dating kapitan ng kanilang barangay ay isang konsahal na po ngayon sa Marikina. On July 23 naman po, mga kabarangay, makakasama po natin si Kagawa Jinky Bigueras na nakatanggap po ng Service Excellence Award as kagawad. And on July 30, mga kabarangay, makakasama po natin si Cap Roger Unay na makakatalakay po natin tungkol po sa waste management naman. At mga kabarangay, of course, meron din po tayong ilang mga topics pa na pag-uusapan, katulad po ng tulong medikal sa mga PWD at seniors, libreng transportasyon, educational and financial assistance, livelihood for single parents, at marami pa pong iba. Mga kabarangay, kung meron po kayong ilang mga suggestion din sa mga topic na gusto nyong pag-usapan po natin, tumungo lamang po kayo sa ating Facebook page at mag-comment lamang po kayo doon or mag-message po kayo sa aming page para po makita po natin yung mga suggestion po ninyo at meron din po tayong isang buong listahan ng mga topics na atin pong tatalakayin sa mga susunod na episodes. Meron din tayong isang guest, care of Kapitan Dondon, pinaimbita ni Cap Dondon para matuto tayong lahat. Excited ako dito. Cap, maganda talaga yung sinuggest nyo na yun.
Yes, Kags Butch, prelude po ito do sa topic natin ngayon. Pagdating sa paggawa ng ordinansa, makakatulong po ito siya sa atin dahil siya po ay former Vice Mayor ng Mandaluyong. Siya po ay right now tumutulong sa sangguniang panlunsod pagdating sa parliamentary procedures, ano yung mga hindi pwede, ano yung pwede ayon sa Constitution. May mga tips siya pong binigay sa akin noon, nung ako'y nagsisimula pa bilang kapitan, at sinabi niya po sa akin na, pag gagawa ka ng ordinansa, hindi dapat discriminatory, hindi dapat arbitrary yung penalty, marami pang iba. Siya si former Vice Mayor Rene Santa Maria, at syempre, pag makakasama namin siya, ipunin nyo na lahat ng tanong nyo, ibigay nyo at ipasa nyo sa amin, sa Facebook page, lalong-lalo na at sasagot naman si Kags Butch, iipunin po namin at ibibigay po namin sa kanya para at least malinawan po kayo sa mga gusto nyong malinawan pagdating sa mga paggawa ng ordinansa at resolusyon. Ayan, napaka-excited ako dyan, Kap. Sa totoo lang. Kasi parliamentary procedures yun eh. At saka Vice Mayor siya ang talagang parang presiding officer ng konseho ng city at saka municipality. Yes. Ayan po, very exciting po talaga yan, Kap. At mga kabarangay, ihanda na po ninyo yung mga katanungan po ninyo para sa episode na yan. Pero ngayon pong araw po na ito nga po yung nabanggit natin kanina, meron po tayong ilang mga babanggitin lamang po na makakatulong po sa inyo rin pagdating po sa paggawa ng ating pong mga ordinances and resolutions. Of course, unang-una po dyan, mga kabarangay, ang ating pong Philippine Constitution. 23 pages lamang po yan na naglalaman ng provision ng rights and aspirations po ng bansa. Napaka-importante po nito sapagkat hindi ka po dapat gumawa ng batas na wala sa paniniwala ng konstitusyon. Kaya naman po, yan nga po, unang-una po yan sa ating dapat pong binabasa at inaalam, mga kabarangay. Pangalawa po, ito pong constitutional law, na meron pong explanation sa mga nakaakdang provision sa Philippine Constitution. So bilang suporta po sa pagbasa ng ating konstitusyon. For political law naman, mga kabarangay, dito po ninyo mababasa at mapapag-aralan ang tatlong hanay ng gobyerno at ang kanila pong tamang pagkilos na angkop sa kanila pong trabaho. Isa pa pong libro, mga kabarangay, is ito pong How a Bill Becomes a Law. Maaari nyo po yung i-search sa Google, mga kabarangay. Tandaan nyo lamang po na kapag ordinansa po, 3 readings ang pagdadaanan po sa proseso at pagdating naman po sa resolusyon ay kahit isang reading lamang po, first reading lamang ay pwede na pong pagbotohan. And then lastly, mga kabarangay, napaka-importante at ito po talaga yung sinusunod po Biblia. natin bilang mga barangay officials. Ito pong ating Local Government Code or yung RA 7160. Ito po ang pinaka-importante para makakilos po kayo ng maayos at naayon sa provisyon na nakalathala sa batas po na ito. Ayan. Maraming salamat, SK. Alam mo, Kags Marie, Kap Don, SK. Itong mga libro na yan, actually, sa law school yan eh. Pero first year law subjects po yan. Meron hong nakapagbanggit at marami nagbabanggit na even though you are not a lawyer, basahin mo lang yan, magiging magaling ka na congressman. And I assure you, pagka binasa nyo ito at punto per punto, hindi naman sinasabing basahin nyo lahat, pero yung codal provisions, meaning yung pinaka-sections lang ang mga binabasa nyo kahit mabilis, makakaintindi ho kayo kung paano umakto o magpasa o mag-isip para mahagawa ng batas. Si Kags Marie magaling dito eh. Been there, done that eh. Tapos ang taas pa ng posisyon ngayon. Mga kabarangay, ayun na nga. Pero bago ko ituloy-tuloy yan, Kags, no, isisingit ko na rin yung pagbati natin sa ating pong mga kaibigan na Barangay Kagawad. So, ang ating pong kaibigan sa barangay, nagmula sa Barangay Baclaran, ang ating pong napakasipag na Kagawad. Kagawad Sean Santiago, kasama na rin po ang kanyang pamilya. At dahil pinag-uusapan natin kanina ang ating pong first segment na pinag-uusapan natin about the environment, ang Kagawad on Environment ng Barangay San Valley po, ang ating kaibigan, Barangay Kagawad, Jeffrey Ia de Asis. At pagbati rin po ng isang maligayang kaarawan kay Jomar de la Cruz.
God bless you and I hope and wish na mas marami ka pang matulungan, especially dyan sa inyong lugar. Ayan. Singit ako. Yes, sir. Okay. Shoutout din at pagbati dun sa kay Hermana Mayor ng Barangay Namayan, Maria, Ate Maria, Raimundo Santa Maria. Yan. At siya po ang aking kinausap din para at least ma-invite natin si Vice Mayor, former Vice Mayor Rene Santa Maria. At shoutout sa lahat ng mga member ng council hanggang SK sa Barangay Namayan. Kasi yung sinasabi ni Kags Marie sa kanila nila Kags Butch and SK Mai tungkol sa Barangay Namayan, it's not only me, it's the collective effort of the people of Barangay Namayan. Never pong si Dondon lang po yun. Collective effort po yun. Yeah, so congratulations po sa buong bumubuo na konseho ng Barangay Namayan. Congratulations. Tsaka hello sa lahat po ng mga binati. Alam nyo, ang kadalasan na napapansin ko pag kinakausap po yung mga hagawad, even yung mga kapitan, pagka nagkakatawagan, nahihiya ang mga hagawad na mag-English. Diba? Yung mga whereas provisions. Natatakot po sila Natatakot sila baka baka magkamali. Huwag ho kayong matatakot. Di baling mali yung English ninyo kasi pagkasulat nyo naman yan, halimbawa, hindi kayo nagtagalog at pinili nyo hong English, pwede naman kayong mag-hire ng isang estudyante o anak ninyo sa koleyo na anak, transcribe mo nga yung grammar, ayusin mo nga yung grammar o kaya mga typo natin. Wala naman hong problema yon. Pagdating naman hong sa city, halimbawa, may konting mali sa format at may konting mali sa grammar, i-correct din naman po yan. Ibig sabihin, marami hong pagdadaanan yan bago maging talagang perfect, ganap na bill. Pero ang suggestion ko sa inyo, magtagalog na lang tayo. Mas maganda. Mas maganda yun. Yung Tagalog may express natin. Of course, hindi pwedeng napaka-wordy ng isang bill, ordinansa o resolution. Pero matututo kayong mag-edit. Edit lang ng edit. Pa-edit na sa isang college student. Libre naman yun. O kaya pamilyendahin na lang. And then pagka matututo rin kayo ng mag-edit ng mga edit. Meron kasing nagtanong sa akin, pwede naman sa AI yan eh. You know? Alam nyo, galit ako pag naririnig ko yung AI na yan, yung chat GPT na yan. Pasensya ka na pare ha. At pag initan kita, alam kong ayaw mo din naman yan. Pasensya na. Alam nyo, pag gagamitan nyo ng AI ito, okay, sige, maaaring okay, nandyan lang yan, konting edit lang, gaya nga yung sinasabi. Pero pagka pumasa, at tinanong kayo sa city, kung bakit ganyan ang naisip mo, dahil pumasa yung batas sa barangay at hindi mo masagot, hindi mo pwedeng sabihin AI yan. Nakakahiya. At kung gano'n lang mangyayari, boto na lang natin mga AI. At kasakaling, sila makagawa ng mga ordinansa sa atin. Pero we want to learn on our own. Gusto nating matuto. Pansarili natin, tayo ang binoto. Kaya tayo mag-aaral at tayo ang gagawa. Deserve yan ng mga botanteng nagbalagay sa atin sa pwesto, di ba? Pero sa tingin po ba ninyo, ito pong mga nabanggit po natin ng mga libro na to, kung aspiring pa lamang po na maging isang civil servant or barangay official lang isang individual, maaari po ba niya basahin din po itong mga to at madali lamang po ba din na pag-aralan kung paano po makagawa ng isang ordinansa o resolusyon para maging handa po sila kung sakali po sila ay ma-elect sa pwesto? Alam mo, maganda yung tanong mo kasi mahirap talaga eh. Kasi first year law subject yan. Yes. Pag ikaw ay mag-aaral ng law, kinakailangan tapos ka ng koleyo. Even before you qualify as a law student, kailangan tapos ka na ng isang bachelor's Pre-law degree. pa po. Yan yung pre-law mo eh. So, karamihan ng ating mga barangay officials, especially kagawads, dahil nga able to read and write lang sa konstitusyon, hindi umabot yung iba sa college at hindi rin nakapagtapos. So kung babasahin mo itong libro na to, mahirap talagang intindihin sa una. Pero wala namang problema kasi kung babasahin mo ng babasahin, especially yung Philippine Constitution, tapos yung ordinansa yung paggawa ng ordinansa, nasa Google lang naman yan, matututo ka rin. At mas maganda nga, hindi naman pagkat gumawa ka, pag nagkamali ka, mapapahiya ka. Hindi. Doon ka natututo sa pagkakamali mo. Then, pag laon-laon, pag ganon-ganon,
sipag, tiyaga, basa ng basa, gawa ng gawa, failure, and then success na yan. Opo. Matututo ka rin bandang huli. Kasi wala naman nag-uumpisa sa atin ng magaling. Tama Lahat po yan, kayo. bulok tayo. Pero pagka laon-laon, pinagsikapan mo, gagaling at gagaling. Kablas, Kap. Yes, Si Kablas, nasa Ople, hindi naman nag-aaral yan. Hanggang high school lang po siya. Yes. Hindi pa nga yata nagtapos. Pero isa siya sa pinakamagaling na legislator at pinakamatalinong tao sa historya ng Pilipinas. Idol ko po yun. Yun po, kayo po, Kags, may idadagdag po ba kayo? Wala. Batiin ko lang si AI de las Alas. ChatGPT. Shout out, AI de las Alas. Ayan. Pare, hindi kita inaaway, pare. Basta nagano lang tayo, pare. Nagbalitaktakan lang tayo. Ayan po, maraming salamat po, Kags Butch. Len, Kags Len ang Marie. pangalan yun. Learn something. Sorry. I love you, Pasensya I na love po you. kayo, nadala lamang po ng damdamin. Pero ayan nga po, maraming salamat po. At mga kabarangay, sana po ay makatulong po sa inyo yan kung gusto po ninyong makagawa ng sarili po ninyong ordinance at resolusyon. Pero of course, mga kabarangay, magbabalik pa po tayo sa ating last segment at ang pag-uusapan naman po natin ay ang ating pong barangay agenda. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Barangay Tayo. Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay